Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin na Korte galit na, pera pinababalik na, hukuman sinuplak si Marcos. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga. Simulan na po natin to. So mga kababayan, simulan po natin dito sa balita, no? Sa balita mula sa Ang Balita Ngayon. Ayan mga kababayan. Nako, ito pa lang si Cagayan de Oro Representative Ropos Gutierrez Rodriguez, no? Ito po ang kanya pinababalik niya, no? Pinababalik po yung 107 billion pondo ng PDIC, no? Pinababalik na. Nanawagan si Cagayan de Oro Representative Ropos Gutierrez Rodriguez na sa pambansang pamahalaan na ibalik ang 107 billion fund ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Mga kababayan, malaki-laki po ang pondong ito na inilipat sa National Treasury kasunod ng naging desisyon ng Korte Suprema na ibalik ang 60 billion fund ng PhilHealth. Palakpakan po natin. Bakit ang gobyernong ito, di ba? Bukod sa pangungutang nila, yung mga insurance, di ba? Ng ating gobyerno, like for example itong PDIC, no? At saka yung PhilHealth ay kinukuha pa nila. At ang masakit pa dito mga kababayan, nung kinuha po nila yung pera, nilipat po nila no? Sa flood control projects. Grabe. Grabe po ang nangyayari ngayon mga kababayan. Puro sila puro iniisip nila, puro kurakot. Paano kaya tayo makakakurakot ngayon, di ba? Bigla nilang naisip yung pera ng PDIC at saka yung PhilHealth. Nagka-problema kasi it is unconstitutional mga kaubayan, no? Ayon po yan sa Korte Suprema. Yung PhilHealth, diba? Unconstitutional. Itong 107 billion, malaki po ito mga kaubayan. Hindi po ito millions, no? Tayo, yung mga karaniwang tao, nasasanay na lang sa figures, no? Parang wala nang pakialam yung taong bayan sa millions. Parang wala nang pakialam yung taong bayan sa billions. Kasi trillion ang nakawan ngayon. Di ba? Parang normal na lang po, no? Na maririnig natin na may nagnakaw ng billions, may nagkorrupt ng millions, no? Pero nung panahon, no? Nung mga nakaraang administrasyon, pag sinabi mong millions, mainit na po ang ulo ng taong bayan dyan. Di ba? Bakit kaya nasanay tayo mga kaubayan? Dahil ba ang ating presidente ay anak ng isang diktador at sinasabing sinabing magnanakaw, di ba? Nasa Guinness World of Record nga yan Di ba? Dahil ba ganon? Kaya nasanay na lang tayo na pag billions ang pinag-uusapan ay baliwala na. Pag millions ay baliwala na. Nako. Ayan, palakpakan po natin si Cagayan de Oro Representative Ropos Gutierrez Rodriguez. Bakit ba Gutierrez ako ng Gutierrez? No? Rodriguez, ayan. Ayon kay Rodriguez, kapwa labag sa konstitusyon ng paglipat ng pondo ng PhilHealth at PDIC. Dahil ang salaping ito ay may tiyak na layuning itinakda ng batas. Sa kaso ng PDIC, malinaw anya na ang 107 billion
ay nakalaan sa proteksyon ng milyong-milyong bank depositor. Okay? At hindi dapat gamitin or ginamit sa ibang gastusin. O, kita nyo na yan? O, dito po, milyong-milyong bank depositor. Tayo pong mga nagdideposito sa bangko, no? Yan po yung pinakaano natin no? Insurance, mga kaubayan. Okay? Tapos yung PhilHealth naman ay nakatakda rin gamitin para sa health 'di ba? Sa kalusugan ng bawat isang Pilipino. Kinuha rin nila, mga kaubayan. Pero ito po ang balita, mga kaubayan, about sa PhilHealth. Ba ipinagtanggol pa ni Garin. Kasi nga po, mga kaubayan, 'di ba? Ito po balita. PhilHealth 60 billion return via 2026 budget faster than asset recovery. Ayon po yan kay Garin, mga kaubayan. House Deputy Speaker and Iloilo Representative Janet Garina said including the 60 billion ordered return to the Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth in the proposed 2026 national budget was preferable to waiting to the recovery of funds from anomalous flood control projects. Teka lang, Garin. Yung 60 billion na yan, no? Actually, 80 billion nga yan, 89 point something billion, di ba? Ang ibinalik lang ninyo ay 60, hindi pa nga na ibabalik, yung ibabalik pa lang sana ay 60 billion, no? Nawawala na po yung 30 point something billion. Yung perang yan, nandyan na yan sa PhilHealth. Ang galing-galing yung kumuha ng pondo, pero pag ibabalik na, ang dami ng pasikot-sikot. At saka unang-una, mga kaubayan, no? Hindi naman po galing sa tax ng taong bayan yan na PhilHealth, no? It is a different source, no? Galing mismo yan sa mga miyembro. Direct payment ng mga members, no? So, hindi po galing yan sa tax. Ngayon, kung isasama po yan sa 2026 national budget, ibig sabihin, taong bayan po ang magbabayad niyan. Diba? Kasi hindi natin alam kung saan ninyo kukunin yan. Kung uutangin ninyo yan, tapos ilalagay dyan sa 2026 national budget, taong bayan na naman ang magbabayad. Diba? Hindi nga lang, hindi nga lang direkta, no? Na masasabihin mo, para sa PhilHealth to. Kasi through tax na diba? Sa tax na po natin yung ibabawas na 60 billion. Pero, saan naman napunta yung 60 billion? No? Saan napunta yung 60 billion na talagang hinulog ng mga PhilHealth members? Diba? Niluloko tayo dito ginigisa tayo sa sarili nating mantika, mga kaubayan. Kinuha nila yung pera, di ba? Tapos tayo rin yung magbabayad through tax dahil nga po sinama na sa 2026 national budget. Aba, ang swerte nyo naman. Di ba? Samantalang yung mga karaniwang tao, yung mga ordinaryong Pilipino, mga kaubayan, naghihirap para lang makapag-ulog dyan sa PhilHealth na yan. Di ba? Tapos kayong mga hinayong kayo. Di ba? One time, big time. Di ba? One time, big time ang gusto nila, mga kaubayan. Samantalang tayo pong mga karaniwang Pilipino, tayo mga ordinaryong Pilipino, mga kaubayan, no? Hindi nga natin alam kung paano natin hulugan, di ba? Pagdating ng katapusan. Yung iba, automatic nang kinakaltas sa PhilHealth. Yung PhilHealth nila. Wala rin namang magawa. Kasi it is part of the system, no? Pero ang atin lang, mga kaubayan, wag namang ganon, di ba? Doble-doble na Kinuha nyo, buong-buo. Tapos nung ibabalik na, tax rin namin ang gagamitin nyo para ipambayad. Bayad na yan Ay, naka po. Anyway,
Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto. Kaya ayaw na ayaw nila may pasa ang batas na ito eh. Ilang kongresista tinutulan ang panukalang parusang bitaya sa mga korap na opisyal. Ayaw talaga nila ito kasi mauubos po sila dito mga kababayan. Mauubos po sila pag natuloy itong batas na ito. Yari silang lahat mga kababayan. Dapat nga ipasa agad ito eh, no? Para wala nang magnanakaw sa kaban ng bayan kasi kahit anong kahit anong trabaho, no? Kahit anong sipag ng isang bansa. Kahit anong sipag ng isang bansa, kapag may magnanakaw, hindi talaga aasenso yan. Di ba? Yung mga umaasenso lang, yung mga magnanakaw. Di ba? Sa isang bansa, kahit gaano kasipag pa ang mga tao, kapag may magnanakaw, lalo na mga opisyal ng gobyerno, wala talaga tayong pag-asang umasenso, mga kababayan. Ay, nako. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan po natin ang video ito. Pakinggan po natin. Eto na po. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Titled, Supreme Court matapang nanindigan matapos ang kanilang utos sa gobyerno na ibalik ang 60 billion ng PhilHealth. Maring nagpahayag ng paninindigan ang Korte Suprema sa pamamagitan ni Associate Justice Amy Lazaro Javier. Kasunod ng nagkakaisang 15-0 desisyon na ibalik ang 60 bilyong pondo ng PhilHealth na naunang inilipat sa National Treasury. Ito ang sabi ng Justice Javier, nakaka-inspire at nakakaya sa kanila, sa administrasyon. Wala na silang mukhang may harap sa taong bayan ngayon. Sabi niya, tama na ang palusot. Nagpapalusot pa sila eh. Tama na ang maling direksyon ng pondo at prioridad. Hindi mananatiling nakaupo lamang ang hukuman habang ang bayan ay naghahanap at humihiyaw sa amin ng tulong. Lalo na't inatasan kami ng konstitusyon bilang nag-iisang matatag na tanggulan ng karapatan ng mga mamamayan. Hindi kami magiging bingi sa kanilang hinaing. Hindi kami magiging bulag sa kanilang kalagayan. At lalong hindi kami magiging manhid sa kanilang paghihirap. Grabe. Hindi ko mapigilan, mapaluha. Salamat po, Justice Javier, sa inyong malasakit sa taong bayan. Sa English, siguro English yung original, No more excuses, no more misdirection of funds and of priorities. The court will not sit idly by, not when the people look and cry to us for help, not when the Constitution charges us to be the singular, indomitable bastion of our people's rights. This court will not be deaf to the pleas of our people. We will not be blind to their plight, as we can certainly not be callous to their agony. Ang matapang na pahayag na ito ay kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na ang paglipat ng pondo ng PhilHealth ay may grave abuse of discretion. At ang 60 billion ay kailangang ibalik sa pamamagitan ng 2026 national budget.
Ayon sa korte, ang desisyon ay agad na ipapatupad. Sa mata ng maraming sektor, ang pahayag at desisyon ng Korte Suprema ay isang malinaw na babala laban sa pag-aabuso sa pundo ng bayan at isang matibay na paninindigan na ang karapatan at kapakanan ng mga mamamayan ay dapat manaig sa lahat ng pagkakataon. So, yan po si Justice Amy Lazaro Javier. So yan mga kabayan, sana hindi rin po pumayag ang Korte Suprema na isasama na lang sa 2026 national budget yung babayad, pagsasauli nila ng 60 billion ng PhilHealth, no? Sana mapag-aralang mabuti mga kabayan, no? Tayo yung maasa na hindi po talaga sana maisama doon kasi ang lumalabas talaga, magigisa tayo sa sarili nating mantika. Kasi tax na rin po natin yung may pambabayad, no? So, kasi saan nila kukunin yan? Na 60 billion, di ba? Kung hindi nila i-return, kung nandyan naman pala yung pera, bakit hindi pa nila directly isauli sa PhilHealth, di ba? Kasi kung ganun nila kadali nakuha yun, dapat ganun din nila kadali may isauli yun. Ang iniisip ko ngayon, baka lang, baka nagamit na sa ibang bagay yung 60 billion at sa 2026 national budget na nila, isasauli, kasi mangungutang sila para ibayad yan. Pag nangutang po sila, ibang usapan na po yun. Kasi pag nangutang sila, taong bayan po ang magbabayad. Diba? Through our taxes, mga kababayan. Ako po. Anyway, ano po ang inyong reaksyon, opinion sa video ito mga kababayan? I-comment nyo na lang. Ayan, maraming salamat po.